Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa naging statement ni Lil Eddie na kumanta po ng statue na idol po ni Maine Mendoza. Sabi po dito ni Lil Eddie had a great time performing Statue today at Eat Bulaga, tapos shinare niya po yung picture nila ni Maine Mendoza at yung mga BTS ganap dito po sa Eat Bulaga Studio. Kahapon din nag-share ng video si Maine Mendoza at may caption itong pretending to be completely a professional while my teenage self screams at the top of her lungs. So kahapon, inadmit po ni Maine Mendoza na nagpe-pretend siya na very professional siya mga kadaberkads habang kausap niya po itong kanyang idol. Pero deep inside, grabe po yung pagka-overwhelm niya po dito sa kanyang idol na si Lil Eddie, na talagang ramdam natin yung pagpa-fangirling po nitong si Maine Mendoza. Samantalang, next topic naman, talakay naman natin ang dapat nating abangan para po kay Ian Red by August 28. So bukas, Friday po yan. Nasa Kubli Cafe Bistro silang po sila kasama etong si Super Tekla ni Ian Red. So door charge, silver 1,000 at gold nasa 1,300. And for reservation, message nyo lamang po mga Kadaberkads, etong si Ian Red. Samantalang, usapang Raisa, may disa naman tayo mga Kadaberkads. So si Raisa po ay may pre-endorsement kasama po ang kanyang mommy. And sa oras na itong pre-endorsement niya po is mag-boom, pumatok sa masa, pwede po siyang maging permanente or permanente po na endorser ng Shakey's, kilalang brand, malaking food chain dito po sa ating bansa, no? And sa labas po ng ating bansa. Sabi nga dito, new project ahead, a simple bell ring, a happy moment, and hopefully, the beginning of more exciting opportunities. Manifesting more endorsement, more project, and more beautiful milestone ahead. She truly deserves all the good things coming her way. At may isang netizen nga po nag-comment, sabi niya, may pre-endorsement pa si Shakey's Philippines. Sana po, permanent na at mga endorsement and more projects. Samantalang Raisa May at Bimbi, may napapabalita po na magkakaroon ng bagong show. Ayon nga dito, niluluto daw ibabalik ang The Raisa May Show with Bimbi. Wish them. So nung nakaraan pa yan umingay mga Kadaberkads, no, sabi ko nga po to see is to believe na lang kasi mga speculation lamang ito na nagkalat sa social media na hanggat hindi pa po confirm, wag muna tayong maniwala, okay? Samantalang pag-private po ng video ni Jack Salvador sa kanyang Facebook account, pinag-usapan na po ng mga fans club ng Maybe. Ayon nga dito, naka-private na mga videos si Papa Jack about Maybe. Inatake kasi siya ngayon ng mga bashers kasi hindi na daw nag-update ng Maybe. So ang tingin po ng ilang netizen kay Jack Salvador mga Kadaberkads is kontrabida daw sa buhay ni Bimbi at ni Raisa. Meron tayong nakitang screenshot or picture na ganito. Sabi dito, ayan no, ako rin narinig ko yung sinabi niyang walang ikakasal sa pamilyang ito at yung saan ang galing yung honey. Sabi ni Papa Jack, bahala nga sila basta ako, nandyan si Raisa, okay na akong manood. Sabi pa ng isa, siya naman nagsimula, sinupalpan niyang followers ng Maybe. Siya rin sumasagot saan daw nang galing ang honey at walang ikakasal sa pamilya ni Bimbi. Di naman siya kawalan kay Raisa, tuloy lang ang buhay at masaya naman si Raisa, lalong dumami ang endorsements niya. So, ang dami pong naiinis at galit ngayon kay Jack Salvador mga Kadaberkads. Kaya maging si Jack Salvador mga Kadaberkads ay nabibiktima po ngayon ng mga bashers. Sinisiraan na din po siya kay Raisa. Sabi nga dito sa TikTok, meron ako nabasang post. Papi Jack Salvador nagalit daw kay Raisa May Dizon at sinabihan pa daw si Raisa May na kung di dahil sa kanya noon ay di siya sisikat ngayon. Agad namang ipinagtanggol ni Miles Ocampo si Raisa May Dizon. So grabe no, wala pong ganitong nangyari mga Kadaberkads. Love po ni Jack si Raisa kasi alaga niya po yan dati, wala pa po si Bimbi. Diyan po siya unang nag-handler kay Raisa. Samantalang, pag-usapan naman natin ang kaganapan po dito sa condo or sa bahay po ng mga Aquino na kung saan nagkaroon nga po ng gathering at salo-salo doon kagabi. Sabi nga dito, a warm welcome dinner for Chris.
A beautiful evening filled with good food, good company, and warm conversations. Chris Aquino was warmly welcomed at a dinner gathering with friends and loved ones joined by Michael Leyva and Anne Binay among others. A simple dinner, but a beautiful reminder of the people who continue to surround our queen with love and support. Thank you for the warm welcome, everyone. And of course, we love seeing Ate Chris enjoying these meaningful moments with friends. Samantalang nag-viral naman ngayon mga kadaberkads yung ganap po ni Bimbi nung bumalik po siya sa Itbulaga. So nag-viral yun ngayon at talaga namang pinag-uusapan. Yung pinaamin po siya ni Bossing at Joey De Leon. Sabi po ni Bossing, kung ready na daw ba si Bimbi kay Raisa. Nung time naman na yun is wala po si Raisa. Nasa Hong Kong ata siya nung bumalik si Bimbi. So sigawan lahat ng mga tao at tilian sa loob ng studio nung tinanong yun ni Bossing. Pero wala pong naisagot doon si Bimbi sa tanong na yun ni Bossing kung ready na ba si Bimbi kay Raisa. Kundi ang nabigkas lang po ni Bimbi ay, oo nga pala no, na-miss ko na si Raisa. Hindi niya nasagot yung ready na ba siya kay Raisa. Well, naintindihan naman natin yon, baka nahihiya at hindi pa siya sanay. Tapos sabi ni Boss Joey, wala ang sweetheart ni Bimbi na tumutukoy kay Raisa. Doon pa lang sa sinabi ni Joey at Bossing Big Soto, solved na po tayo mga kadaberkads. At sa mga nag-aantay naman po ng kanyang pagbabalik, mukhang matatagalan daw po ang kanyang pagbabalik mga kadaberkads kasi talagang priority niya ngayon is yung kanyang mommy, yung pag-aalaga po ng kanyang nanay na may sakit. Kaya lagi nating i-include sa mga prayers natin na maging okay na po ang kalagayan ni Bimbi kasi sa oras na hindi po yan maging okay, tsak ipapadala po yan sa ibang bansa para doon po i-continue yung gamutan ni Miss Chris Aquino. Panigurado kasama po si Bimbi mga kadaberkads dahil si Bimbi po yung talagang umaagapay, umaalalay, una pa lang nung nagkasakit po si Miss Chris Aquino. Siya po talaga yung parang kaagapay talaga ni Miss Chris, binubuhat, pinapaliguan, lahat mga kadaberkads. Kaya sa oras na umalis yan, paniguradong kasama po talaga si Bimbi. Alangan namang maiwan si Bimbi tapos yung kanyang ina hindi naman okay, 'di ba? So matik na yan kahit wala pong confirmation, matik na kasama talaga si Bimbi. Pero okay lang 'yun mga kadaberkads, 'di ba? Kasi sa nanay niya naman po 'yun. Si Bimbi kasi is mapagmahal po na anak. Talagang marunong yan tumanaw ng utang na loob, 'di ba? And syempre love na love talaga niya si Miss Chris Aquino. Kaya kung hindi man siya nakakabalik sa Itbulaga, unawain na lang natin siya dahil ang unang-unang priority niya is gabayan, ingatan, alagaan si Miss Chris Aquino. Kaya tiis muna tayo mga kadaberkads, basta babalik at babalik si Bimbi, okay na tayo doon. Hindi man ngayon, at least meron tayong inaantay. At sana po, mapanatag na ang lahat dito, okay? So kayo ba mga kadaberkads, open ba kayo or tatanggapin nyo bang muli si Bimbi sa oras na bumalik ito sa Itbulaga? Please comment down below.